Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Dr. Rob Rances 16 minutes ago. Mainit-init pa. Sabi niya, tungkol ito sa pahayag ni Senate President Tito Soto. Now that he is the Senate President, it's natural that Soto wants the Vice President to resign if the President resigns. Because who will replace when the two are gone? So, ito yung statement ng Senate President na kinote, hindi ko masyadong maintindihan. Ang hirap intindihin. Basahin ko lang, into to ha. Magre-resign ang presidente. Nag-resign. Paano ngayon? Yan. Kung hindi mag-resign ang vice presidente. Ba't magre-resign yun, presidente na siya? Nag-resign yun, presidente, presidente na siya. Ang hirap intindihin. Ulit. Magre-resign ang presidente. Kasi yun ang panawagan. Diba? May mga nananawagan. But to make it clear, ako, minsan, hindi pa ako nanawagan na mag-resign ang presidente. That's not the solution. Ayusin lang ang pamamahala ng gobyerno. Seryosuhin, lalo na itong corruption issue. But may nananawagan. Magre-resign ang presidente. Nag-resign. Kung in case, tuloy ang mag-resign ang presidente. Paano ngayon? Yan. Kung hindi magre-resign ang vice presidente. O parang pinapahiwatig ba niya na kung mag-resign ang presidente, dapat mag-resign din ang vice? Ganon ba yun? Kayo na umintindi. Kasi ang hirap intindihin ba't magre-resign yun? Presidente na siya. So, ibig sabihin, ayaw niyang mag-resign ang presidente. So, ayaw niyang mag-resign. But, sinasabi niya, dapat, kung mag-resign ang presidente, dapat mag-resign din ang vice-presidente. So, ang tanong, sino ang next in line? So, ang next in line, ang Senate President. Kaya ito yung sinasabi ni Dr. Rob Rances na now that he's the current Senate President, it's natural that Soto wants the Vice President to resign if the President resigns, because who will replace when the two are gone? Of course, ang Senate President. Anyway, ulitin ko, resign yan, depende. Nasa Pangulo yan kung gusto niyang mag-resign. But ako, I don't mind. Kaya kong pagtiisan hanggang 2028. Nandiyan na yan Natapos na ang nakapagtiis na nga tayo ng 3 years. Kung ayaw niyang mag-resign, go on. But pag alis niya sa 2028, ang tanong, anong legacy na iiwanan ng Pangulong Marcos Jr.? Marcos Sr., may mga bumabatikos, may mga kumukontra, but to me, one of the best presidents. Hindi perfecto ang Marcos Sr. May mga kapalpakan. But naramdaman ko ang ginhawa ng buhay nung panahon niya nung martial law. Yung early years niya hanggang martial law. Nasira na lang nung later years na niya, lalo nang nagkasakit na siya at nakialam na yung hindi dapat makialam. Yun ang experience ko. So, to me, yung legacy ng Marcos Sr., kitang-kita. Mga tulain natin ngayon, mga eskwelahan, state colleges and universities, mga kalsada, yung marami siyang nagawa. Kaya, to me, may legacy, maraming magandang legacy na naiwanan ng Marcos Sr., although meron ding masama. But ang tanong, ang Marcos Jr. administration, how will he be remembered as a president?
Kung siya ang tatanungin nyo, sabi niya, he wants to leave a legacy yung wala ng Pilipinong magugutom. Ang galing. Matutupad kaya yung by 2028 wala ng Pilipinong nagugutom? Hanggang salita lang yon. Ang galing niyang magsalita. Kailang kulang na kulang sa gawa. So, anong legacy? Kung si Supreme Court, former Supreme Court Justice Antonio Carpio ang pakinggan natin, sabi niya, kung grabe ang korupsyon ng Marcos Sr. Administration, much bigger, much pervasive, wider ang scale ng korupsyon nitong Marcos Jr. Yan ang legacy iiwanan niya. Talamak na korupsyon. Kaya nakakabahala. Kanina nagsalita na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang press conference. Inamin nila na ang economic growth natin for this year hindi kayang abutin yung growth target. I don't know kung ilan. Mga 6 point something. Mas mababa ang economic growth dahil sa issue ng corruption ng flood control. Nawawalan ng investment confidence. Mga negosyante nawawala na. Ano yung pahayag ng Securities and Exchange Commission Chairman? 1.7 trillion pesos investment sa Philippine Stock Exchange naglaho, winidraw dahil sa talamak na korupsyon. So, yun po ang kalagayan natin ngayon. So, bahala. Magbasa lang ako sa mga comments ha. Cesar Morandarte. So, too, a big dreamer to be a president. Steven Pergado. Sa wakas, naintindihan mo na ngayon ang gustong mangyari ng sambayanan. Fabio Medel. Ano ba yan? Tongue twister? O nga, ang hirap intindihin. Lizandre Campong, ambisyosong Soto, buwisit. Kahit mangisay ka, di ka magiging presidente ng Pilipinas. Vice presidente, hindi nga nanalo, how much more president? Popoy Pogi, di mag-resign ka din, easy, sama-sama baga. Riddle ba ito? Yes, ang hirap intindihin. Kaya lang, bahala na siya. That's style na bulagaan na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon human na gyud pagatop sa balay ni auntie og maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabayenting ko na ni katuig. Nagayad na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo.
So pila na daw imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na kabuk imong apo ante? Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo, makabid.